Hello guys, welcome muli sa Noah's Garage. So kagaya ng napanood nyo sa video, mahirap masabugan ng gulong. So ano ba yung dapat natin gawin para maiwasan natin na madisgrasya tayo dulot ng pagsabog ng gulong? So stay tuned! Guys, so ang number one cause base sa pag-aaral ng tire blowout o pagsabog ng gulong ay yung overinflation ng gulong or underinflation. So ibig sabihin, mali yung pressure ng mga tires. So sa video ito, gawin natin example yung tires ng ating Custom at ng ating Mitsubishi Expander. So unang-una, paano ba natin malaman kung ano ang proper pressure, tire pressure ng sasakyan natin? So kung ang inyo ay stock tire, nandito yan sa gilid ng pinto, sa driver side. Laging nandyan yan guys. Para sa yung die-casting, yan. So makikita ninyo, kapag kaunti lang ang sakay, 32 PSI sa harap, sa rear naman, 30 PSI. So mas mataas yung pressure doon sa harap. Mainly because, siguro, dahil nandun ang engine. Okay? Pero pag puno, sa harap ay 35 PSI, sa likod 35 din. So parehas ang tire pressure niya, Okay? So dito lang makikita nyo lang sa gilid ng door ninyo ng sasakyan yung stock pressure ng inyong mga gulong. Okay? Ng mga gulong ninyo. Kung hindi na stock yung inyong gulong, nagpalit kayo ng mga aftermarket na gulong, nandun sa sidewall kung ano yung proper tire pressure na dapat nyo ilagay sa inyong gulong. Okay? So ang tanong guys, paano nyo malalaman yung pressure ng inyong mga tires, Kasi habang tumatakbo kayo, ano man ang condition, muulan, maaraw, nagbabago ang tire pressure ng inyong mga gulong. Okay? So, ano ba yung way para malaman yan? So, syempre, kailangan nyo ng mga tire pressure gauges. Tulad nito, ito digital ito. Meron ding manual mabibili. So, ililink ko na lang sa description kung saan kayo makakabili. So, pwede nyo gamitin ito para malaman ninyo kung ano yung tire pressure ng inyong gulong. So, kung wala kayong ganito, pwede naman na tingnan nyo yung tire pressure niyo sa mga gasoline station. Okay, pagka magpapahangin kayo, makikita nyo yung tire pressure ng inyong gulong. So napaka-importante na hindi overinflated, Hindi sobra yung tire pressure niyo at hindi naman sobrang baba. Okay, nagko-cause yan ng tire blowout, Lalo na kapag maaraw, tas long trip ang gagawin niyo, dapat nasa tamang pressure yan. Hindi dapat kayo lumalampas ng 42, 43 na tire pressure kapag malamig yung tires. Okay? Kaya kailangan usually 40. Yung ibang mga sasakyan tulad ng alam ko yung Starex, 40 ang regular na pressure niya kapag cold yung gulong. Meron mga ganon. Pero ito, sa Hyundai Custom, makita ninyo, 32 lang sa harap, 35 sa likod. Okay? So yung ibang mga sasakyan, they come with TPMS na from the manufacturer. Ibig sabihin, meron na siyang tire pressure monitoring system. Malalaman nyo na agad doon kung ano yung pressure ng apat na gulong ninyo habang tumatakbo kayo. Mas maganda yon. Kung walang ganyan yung sasakyan ninyo, meron ding nabibili na aftermarket na TPMS. Yung exterior siya. Dito nilalagay yung sensor. Okay? Exterior. Meron din nabibili na interior na gagamitin nyo yung interior na TPMS kaysa yung dito lang. Base sa experience ko guys, Pero kung ayaw nyo ng hassle, pwede nang gamitin yung mga nandito lang nabibili. Tapos solar yung pinaka-panel niya sa loob. Okay? So TPMS, mas magandang gadget yon na meron dapat kayo sa sasakyan na iwasan ninyo na magkaroon ng problema sa tire pressures ng inyong gulong. Okay? Okay, next thing na titignan ninyo sa inyong gulong ay yung date of manufacturing niya, So, for example, nakabili kayo ng sasakyan na second hand, hindi nyo alam kung ano yung history ng mga gulong niya. So, kailangan nyo tignan kung gaano na ba katanda yung gulong na ginagamit sa sasakyan. So, kadalasan DOT yon. So, ito siya. Yan, DOT, Pero dito sa Kumho, wala siya extra information dito. So, tingnan natin dun sa Mitsubishi Expander. Pakita ko sa inyo.
Yan. So, makita nyo, DOT. So, ito yung isang information na nawawala doon sa Kumho, sa Hyundai casting, ano. So, nakalagay dyan, C2422. So, ibig sabihin yan, na manufacture itong tire na ito noong 24th week ng year 2022. Okay? So, yung unang dalawang number, weeks yan ng taon na yon. Tapos yung huling dalawang number ay taon naman. So, 24th week ng 2022, ang manufacturing date nitong Bridgestone na to, sa Mitsubishi Expander. So, ibig sabihin, kapag bata-bata pa yung tire, okay pa siya gamitin, guys, ano? So, ano ba yung dapat na edad ng tires bago kayo magpalit? So, rule of thumb, sa akin, no? Siguro 5 years ang pinakamatanda bago kayo magpalit. Pero syempre, depende yun, ano? Depende yun kung makapal pa o may mga damage na, di ba? Pero kung in great condition naman, tapos 5 years na yung, yung gulong, pwede na rin palitan. Okay? Magpalit na kayo. Basta 5 years na siya above. Okay? Para mas sigurado, mas safe, no? Na i-drive. Nagda-drive kayo ng malayo ang biyahe. Tulad ko, pupunta ako ng Zambales, Bataan, Tagaytay, Samar. Yan. So, kailangan yung tires in good condition talaga. Bata-bata pa talaga. Hindi siya may expire na. Kasi may expiration din ng gulong, guys. No? So, yun ang titignan ninyo. Pag bibili kayo ng gulong, titignan nyo yung DOT niya. So, tatanungin nyo sa tire seller ninyo, tire shop ninyo, kailan na manufacture. Tignan nyo yung sidewall ng gulong ninyo. No? Nandito yan, yung sidewall. Okay? Okay, so third tip na pwede ko ibigay sa inyo ay titignan nyo dapat yung load capacity tsaka yung speed rating ng inyong gulong. So, napaka-importante na alam nyo yung load capacity tsaka speed rating ng inyong gulong. So, for example, dito sa Kumho, makikita natin yan dito sa sidewall. Ano? So, makita nyo yung tire dimension niya dito. Yan. Yan yung pinaka-tire dimension niya. Yung 225, yan yung width ng gulong. Yung 55, yan yung aspect ratio. So, ibig sabihin, 55% ng 225 o ng width ng gulong, yun yung inyong sidewall, yung kapal ng sidewall ninyo. No? Itong height ng gulong. Yung R, ibig sabihin yung radial tire, yan yung construction. Yung 18, sabihin yan yung rim diameter. No? So, yung size ng rim na pwedeng maisalpak dito sa gulong na ito. The next number, yan yung load rating, 98. So, ang ibig sabihin ng 98, that is 1,653 pounds. Yan, kada isang gulong, 1,653 pounds. So, makikita natin yan dito. Saan ba yun? Nakita ko yung kanina. Yan, Kita nyo? 1,653 pounds. Yan yung max load niya, guys, Yan yung max load niya. So, makikita nyo rin yan dyan sa popost ko na chart na nakita ko sa internet. Pag sinabing 98, yan, 1,653 pounds. So, tamang-tama siya dito sa Kumho. So, 1,653 pounds ang kayang buhatin ng isang gulong na ito. So, apat sila times 4. Times 4 niya, 6,612 pounds. So, yun yung kayang dalhin ng apat na gulong na yan, guys. Pero ang curb weight naman ng Hyundai casting natin, yung weight niya, yung weight capacity niya na walang load, walang sakay, is 3,847 pounds. So, kung ima-minus natin yung sa total capacity ng tires natin, meron ka pang 2,765 pounds. Okay? So, yung 2,765, kasyang-kasya doon yung 7 tao, Kahit na sabihin natin 200 pounds ang isang tao, kasyang-kasya yun, pati yung bagahe pa. Pero syempre, hindi natin sasagarin yun, para safe din yung biyahe. Kasi di tayo pwede mag-overloading. So, yun yung check niyo guys, yung inyong load capacity ng tires ninyo. Yan. For this tire, 98H. Okay? So, pag tinignan nyo yung speed capacity niya, yung katabi lang ng load rating, load capacity. Ito yung speed rating, yung H niya. Yan. So, sa H, ang ibig sabihin yan, kung makita nyo sa chart na nakita ko sa internet, yan. So, ibig sabihin, 210 kilometers per hour. So, 210 kilometers per hour, napakabilis na Hindi naman tayo abot ng 200. Hindi nga ako umabot ng 140 kilometers per hour dito sa Hyundai casting, So, yung mga speed rating naman ng mga tires, usually, it exceeds naman dun sa mga
speed limit ng ating roads, di ba? Sa speed limit natin sa mga roads ay 100 kph lang eh. Pero ito, H siya, sobra-sobra siya. Pero syempre, ginawa yung mga tires in a controlled condition. So ibig sabihin, kapag ka nag-drive kayo sa basa, sa mainit, di ba? Maputik, iba-ibang road condition, kaya hindi nyo pwedeng sagarin sa 200 kilometers per hour yung takbo ng sasakyan ninyo kasi pwede ring mag-fail yung gulong, ano. Di porket na 210 kph ang speed rating ng ating gulong, sasagarin natin. Mahirap din yun, ano. Madidisgrasya din kayo. Okay? So yun yung speed rating natin. Ang alam ko yung Michelin Sports Pilot Sports 4, ano yun W. So kung di ako nagkamali, 270 kilometers per hour yung speed rating nun. So ang bilis, ano. Yan. Pero ito, Kumho, alam ko Korean tire ito eh. Letter H, okay na. No? So kailangan alam nyo rin yung load capacity ng tires ninyo tsaka speed rating ng tires ninyo para alam niyo kung hanggang saan yung speed na i-drive ninyo, no, para safe yung inyong biyahe. Okay? Okay, ikapat na tip ay yung tread wear ng inyong sasakyan, ano? So, makita nyo dito, bago-bago pa naman ito, pero kung sa inyo ay medyo ilang taon na, so kailangan aware din kayo, no? Dapat alam nyo rin yung tread wear ng inyong mga tires, okay? Para magkaroon kayo ng idea kung paano i-check yung tread wear, so gamit lang kayo ng piso, tulad niya, piso, di ba? Lagay nyo lang dyan para malaman nyo yung lalim, no? Yan. So, kita nyo yan, nasa batok pa ni Sir Rizal, ano? Yan, kung makikita ninyo. So, lahat ng ano niya, kanal niya, no? Para maiwasan yung hydroplaning na tinatawag, di ba? Kailangan, ano yan, malalim pa. Okay? Lahat ng mga, ganyan, yung mga kanal ng inyong tires. Okay? So, dapat pantay din yan. Makita nyo dito, ang tires ninyo dapat even ang wear niya, ano? Hindi dito lang sa gilid, hindi dito sa gitna lang. Okay? Pagka ganun ang wearing ng tire ninyo, ibig sabihin overinflated yung tires ninyo. Masyadong matigas or masyadong malambot. Okay? Dapat tama lang yung pressure ng tires ninyo. Yun, doon nagpe-play yun eh. Doon na kaya napaka-importante yung pressure ng tires. Okay? Pagka di tama yung pressure ng tires, hindi even ang wear ng tires. Okay? So, delikado yun. So, pag nakita nyo na upod na, palitan nyo na yung gulong ninyo. Okay? Para safe. Alright guys, so yun yung 4 na tips na pwede kong ibigay sa inyo para makaiwas kayo sa tire blowout, no? Yung pagsabog ng gulong. Pero syempre, marami pang factors kung bakit nangyayari yung ganyang mga aksidente. So, para sa side note, so kung meron kayong mga nakikita na damage sa sidewall ninyo, lalo na yung mga tires na low profile, yung manipis yung aspect ratio, maliit yung aspect ratio, madaling masira yung sidewall. Pagka may damage yung sidewall, yun, palitan nyo na yung gulong ninyo. No? Hindi na worth it yun. Hindi na road worthy yun. Ano? So, kapag ang gulong ninyo ay umabot na ng 20,000 kilometers, o mag-tire rotation na kayo, okay? Meron akong video niyan, tire rotation, para even yung wear ng inyong 4 na gulong, okay? Mahalaga rin na mag-rotate kayo ng tire. So, kung ang inyo ay front wheel drive or rear wheel drive or 4x4, all wheel drive, iba-ibang klase, iba-ibang paraan ang pag-rotate ng tires, okay? So, makikita nyo yan sa inyong owner's manual. Okay guys, so syempre, pagka bumabiyahe kayo, iwasan nyo rin na overloading, no? Mag-overload kayo. Yung mga na-disgrasya, napanood nyo sa simula ng video ito, overloaded sila. Kung hindi ako nagkamali, 28 ba o 23 passengers, ang capacity is 18 passengers lang. Kaya yun, sumabog yung gulong niya. So, huwag kayong mag-overload ng pasahero o kaya bagahe. Okay guys, so lagi nyo susundin yung owner's manual ninyo kung may kinalaman sa capacity, sa speed, sa tire information, makikita nyo rin doon yung mga information na yan, yung mga details na yan. Okay guys, so sana nakatulong ang maikling video na ito sa inyo guys para magkaroon kayo ng safe na biyahe at maiwasan yung tire blowout, yung pagsabog ng gulong. Maraming salamat sa panonood. Pakisuyo na mag-like kayo at mag-subscribe. Sa ulitin.